Mary Faith Lubres. Ma'am, good afternoon. Libres. Yan. Nagsara talaga. Yes, ma'am, welcome sa Star Radio po. Thank you so much once again. Maupay nga kulop ha aton nga tanan sa Marnon, and I hope ma-enjoy niyo ini nga amon conversation with Star Radio, and may mapurot kang gihapon ng mga small advices or lessons from me. Yes, and pre, papag-usapan po natin mga sangkay, no, mga friends, mga ka-idol, no, and about yan Miss Faith, no, naton Mutia, winner last year nga kundiin. August 1 po ngayon, so 9 days before the coronation night na magaganap po sa Santa Margarita. So, aton anay pakianan, kumustahon, aniya mga experiences po na may ada, no, during competition last year, at yan ang mga nagtikang nagyapon iton mga activity iton Summer Day or iton Tandaya Festival, kundi usahan mga highlights po iton celebration or ini nga festival iton Grand Coronation Night. Yes po. Naniton mga rampa-rampa iton mga candidates. Correct. And last year, amo kagyapon suwat kito kabisya, no. Super, as in very hectic schedule. Yes. So, kumusta Miss Faith, no, or Mutia ng Summer 2024? Bago kita kumad dito on Grand Night no nga imo na experience last year, ano iton nagiging nagiging papel iton Mutia, ikaw po, no, as Mutia winner po, crown holder, para iton yan nga competition po? Actually, the Mutiahan Summer serves as the spokesperson of the Provincial Office Tourism dinhi Summer. So, ako naman kay tungod nga nagdaugang, so I serve as the ambassadress of the tourism, especially in promoting our tourism here in our province. So, an activity po is tree planting, like nag-engage kaya po na kan mga different activities regarding environmental protection and tourism promotion. And actually, we have in Gandara, we have visitors from the University of Santo Tomas, which is nag-research talaga about the Bangahon, which is the origin of Gandara, and that is called the Centenals, which is, I think, my biggest engagement in my reign. So, Bangahon, parang ngayon ko lang narinig, nabatian ito. Origin siya ng Gandara. Doon dati ang town proper ng Gandara. So, parang may nag-ano doon, may nag-war na mga dayuhan. So, ayun, napalipat doon sa proper ngayon ng Gandara. So, that site naman is parang a candidate siya for World UNESCO's Heritage Site. And I think, hopefully din, na makapasa siya. So if ever man makapasa siya, it will really help the people of Gandara, not just in Gandara, but the whole province of Samar, na ma-elevate yung economic status natin, especially sa Gandara, yung poverty dun is ma-lessen din. So, ayun. So, si Ma'am Libres po ay from Gandara, no? Yes. Kayo po ay doon lumaki? Yes. Born and raised in Gandara, and proud Gandaranon as always. Wow. So, last year, you were representing Gandara Samar, and very fortunate dahil yung Miss Gandara po, ikaw po, no, ay hinirang po bilang Mutia ng Summer 2024. Haya na po, kumusta itong mga candidates? Nakikita mo ba ni mo kalagaringon hadto nga mga time nga nag-api kay itong Mutia ng Summer? Actually, oo naman. Lakas maka-throwback, especially kanina, di ba? Nagmo-motorcade yung mga candidates, parang kailan lang nandun din ako na nagmo-motorcade. Tapos, in a snap, nandito din ako this year, pero not as a candidate, but a reigning Mutiahan Summer. Wow. So, it's an honor, Ma'am Mutia. So, thank you. So, parang na-mention mo no, na it's not the first time na nakapunta ka ng Star Radio Studio. Yes! It's not really my first time. It's actually my third time, guys. to be sitting here in Star Radio. And I'm so glad nga na-imbitahan ako here ng ating manager. So the first time that I sit here is during my reign in Miss Manaragat. Hindi pa naman ako nag-guest, parang sinasama lang ako, ganun. Mag-a-announce ng mga different activities. So, way back 2017, I'm already an advocate for environmental protection and heritage preservation because that is the advocacy of the Mr. and Miss Manaragat, the same with Queen. So, ayun, parang
nag-continue siya sa akin. It's really in my heart. Yes. So parang tinuloy-tuloy ko na din hanggang nag-Miss Gandara ako. So ngayon, andito din naman siya sa Mutyahan Summer. Parang ganun lang, doro-diretso lang. So I'm so happy na nako-continue ko yung legacy na nasimulan ko here din sa Catbalogan. Yes. To our municipality, and now to the whole province of Samar, and hopefully, sa nationals. Wow! Abangan nyo yan kung anong klaseng competition po yan sa national po na nabanggit po ni Ma'am Faith, no, ang ating pong Mutya ng Well, I am Samar. not closing any opportunity, but Yes. if there is, siguro kailangan talaga natin mag-prepare. Yes, Kasi tama. hindi naman tayo basta-basta sasabak na walang gera, di ba? Dapat plakado. Talagang ibang klase si Ma'am Diba? Faith, ano? Ma'am Mutya ng Summer 2024 winner, no? Ma'am Faith na, no? Ma'am Parang Faith na ang haba lang. naman kasi ng Ma'am Mutya ng haba. Summer 2024. May year pa talaga. May year na talaga. So, siyempre, bago mo ibigay, ano, yung corona sa August 9, August 9. sa Santa Margarita. Santa Margarita, di ba? Yes po, Santa Margarita. Hindi pa. Parang Dalawa. nag-loading kasi ang Santa Rita, Santa Oo nga, Margarita. medyo confusing siya, pero okay lang. Pwede ba nating malaman ng konti yung mula ng nag-umpisa ka, ilang taong ka na ngayon po? I actually started when I was just 15 years old. That is Miss PYAP in Gandara, Samar. Parang I represented the barangay that I live in, Barangay 14 de Agosto, to municipal level. So, ayun, parang nanalo naman ako. Nanalo ka? Actually, yung Pag-asa Youth Association of the Philippines is actually a good organization. Under siya ng DSWD. Parang it helps to reach out the youth, especially who are in school youth. Para matulungan sila, para hindi ano yung landas nila. Parang somehow maging mahugot ba sila sa posibleng mga ma-experience sila, maranasan, parang ganun, parang in other words, malayo sa kapahamakan, kumbaga. And then, hino man po ang nag-encourage mo, nag-inganya mo na to join the Actually, beauty it's not engagement? really. Huh? It's not really my choice to join the Miss PYAP back then. Kasi, alam mo ba, sir, Yes. yung sinasalihan ko talaga that time during the celebration of PYAP in Gandara, Samar, it's not the beauty contest. Actually, nasa dance contest talaga ako. Pero ba't napunta doon? Nung nakita ako, nagpa-practice na, di ba, super dance na kami talaga. As in, ayun naman parang, ano ba yung kandidata natin? Yung president namin doon, si Kuya Alan Ray Bihar, parang, mag-ano tayo ng candidate natin for Miss. So ayun, siya na. Parang hinugot lang ako. So ano mang gagawin natin? So sabi naman ni Kuya Ariel, yung pasarela trainer ko ngayon, sabi niya, lumakad ka. Ako, lumakad lang ako ng, paano ba lumakad pa ganito? Gumanon lang ako, so, correct, ganyan na. Ikaw na yung mag-represent ng barangay natin sa Miss PYAP Gandara. So, ayun, doon talaga nag-start ang lahat. Nasundan din sa school. Sa school na hindi naman talaga dapat ako sasali noon, pero ewan ko, wala na din atang choice. Super nahi talaga ako that time kasi parang wagag lagi yung buho kasi curly hair man ako. So, hindi man talaga ako sa Pero sa sa mga photo mo, nakikita naman, parang straight naman. Pina-straight na para wala nang problema yung handler pag may mga may mga event na kailangan puntan tapos busy sila. Siyempre, kailangan din natin mag-ayos-ayos ganun. So, ilang taon na po ba kayo, ma'am? I'm already 24 years old. I just 24 turned years old. 24 last week. Wow, belated happy birthday. Yes, So, kumusta thank you yung so birthday much. celebration po? Yung birthday celebration ko kasi is nag-a-apply ako ng work. Parang schedule yun ng interview ko. So, it's not really that parang di ako masyadong nafe-feel excited kasi parang kinakabahan ako for tomorrow's job interview. Pero, luckily, mahal na mahal ako ng workmates ko. Shout out! Sino yung shout out na lang? Shout out sa mga ka-work ko dyan, Comelec Samar. Comelec! Wow! Hello po! Pero ma'am, gusto ko lang i-shout out din. Sinurprise nila ako. Yes, so gusto ko lang din i-shout out ma'am yung ating Provincial Tourism Officer, no? Si Yes. Mr. Marvin Picson. Sir Marvin Sir. Pigson. Yeah. Hello, sir! Yung tourism family, no, sa Samar po. At siyempre, sina Governor Shari Antan, sina Vice Governor
Arnold Tan, ang ating congressman na very supportive po sa Correct. activity to. Congressman Very, very Jim Boy supportive. and Congressman Michael. Alright, going back doon sa ito na. Ito yung time na saan ba kayo nagpunta-punta? At Actually, Last year. nung first day kasi namin, parang July 27 yung arrival Oo. last year. So, kinabukasan, July 28, namin, swimsuit pictorial sa Payao, Mangrove. Then, bumalik kami sa One for motorcade din. Mas muna, tapos motorcade. Parang kanina lang ba? Oo. Ayun, tapos pumunta kami ng Basay. Oo. For Kasi doon ginanap. Hindi. Hindi naman sa Basay lahat. Sa Basay yung host, sa Grand Oo. Coronation. Pero nag-pre-pageant kasi kami. Saan ka nag-pre-pageant? Dito sa Sa Catbalogan. Yes oo. po. So, ayun, parang sa Basay, pumunta kami ng Basay, nag-shoot ng festival costume. Oo. Doon sa Saog Cave ba yun? Mhm. Basta ganun. And then, pumunta kami ng Santa Rita, August 3 for our closed-door interview. Mhm. Then, bumalik kami dito for our pre-pageant naman, preparation. So, ayun, nagtuloy-tuloy na. Tapos after din pre-pageant, biyahe ulit ng Basay for the preparation of the Grand Coronation Night. Mhm. So at that time, ilang kandidata po ba kayo? We are 20 candidates. So mas marami yung ngayon Mas marami. kasi 23. Yes. So we were there nung nakaraang ano ba yun? Press conference. Press conference at saka yung pakilala ng mga candidates ano. Yes po. Sashing bang tawag doon, di ba? Nasashi. Sashing din. So kayo po nandun ano? Yes po. Napakalaga po yung mga mensahe doon sa pagbigay niyo po ng mensahe sa ating mga candidates. Siguro niyan mapakiana kami no kung hinong baga Let me just medyo. stand out. Yan, kumusta ngayon itong candidate nga ma-represent itong Gandara? Kasi siyempre, ikaw ang dati. Oy, delikado. Kumusta? Ano po yan? Ilang taon na? At saka anong pangalan niya? Our representative is Julia Cabello. She is actually a licensed professional teacher already. And parang ahead of time, nag-prepare na talaga kami because we are what we call the defending champion of this pageant. So we really need to prepare, and of course, yung team namin is busy din talaga sa pag-aasikaso ng mga gamit. So parang ongoing din naman, hanggang ngayon ongoing pa din yung mga sessions niya sa Q&A. Tapos parang okay naman si Julia, may laban. May laban. Siyempre, hindi natin ipagkakaila talaga yan. Na, hindi naman tayo magpapadala ng mga candidates na parang hindi tayo confident, right? Pagdating sa mga mga tips, nagbibigay ka rin ba sa kanya or kabuuan yung sa ng candidates? Nagbibigay din naman ako ng mga tips. Kahit hindi naman si Julia, kahit any mutya na mag-ask sa akin about the tips, kung anong mga ginawa ko dati. Willing naman talaga ako magbigay. Ano nga pala ma'am yung ginawa mo dati? Actually, yung ginawa ko lang talaga is early preparation. Okay. Early preparation That's talaga. very important. Yes, that's very important talaga. Kasi, parang doon mo kasi binubuo yung foundation mo. So, although nag-join naman na ako sa pageant, pero matagal na kasi yun. Nag-join na ako, pero matagal na. So, Tagal na, yes. for me, parang nag-back to zero ako. So, what I do is nag-early preparation ako. Alam mo, last year, di na talaga ako makatulog nang hindi nagbabasa. Parang nag-i-exam ka rin talaga. No? Correct, parang nag-board exam talaga ako. Ang Nag-board dami exam. kong notes. Wow. Notebook is very important when you are joining a beauty pageant. Kasi hindi talaga yan maiwasan na malilimutan talaga natin yung mga, yung mga, kahit tungkol naman sa atin, malilimutan pa din natin kasi sa sobrang pagod. Especially, mutyan summer kasi madami na tayong activities. Siguro gusto natin makita yung last year mo ma'am na mga photo yan. Sana makikita. Nakikita ba? Yung mas malaki. Alright, sige po. May mga... Sige ma'am, tuloy ma'am. Wala naman ako. Gusto na ako. Sige po. Ano nga ulit yun ma'am? Di ba, nag-early preparation ako. So, ayun, super aral naman ako. Kasi, iniisip ko kasi dati, di ba, sabi ko sa inyo na it's not my first time to join Mutyan Summer. Last year was my comeback. So, pressured talaga ako.
So, pero I really made a promise to myself na the next time that I will be appearing in Mutyan Samar, I will be representing my hometown, which is Gandara. And I will do my best para manalo. So, what I did is I really study hard because I think I luck Yeah. with my communication skills. I work out my body, of course, very important yan. Ano po yung mga kinakain niyo? Medyo concern, kumbaga, interesado lang. Ano ba yung mga kinakain niyo usually pag nag-join ka ng mga pageant Ganun po? pa din yung kinakain mo. Chares. Joke lang. Litson. Lechon! Talaga? Number 1, Chares. Number. Pero without rice yun. Actually, nagra-rice naman ako kasi yung rice ba yan, nagbibigay sa akin ng energy. That's correct. Tama, diba? tama. So, pero nagle-less lang ako ng rice kung 1 cup talaga yung normal ko nakain ng rice, nag-half cup na lang ako. Tapos, nagmo-more on fruits, vegetables, and all. Parang iniwasan ko din yung mga meat. Parang ganun. Yun lang. Tapos, proper diet, then exercise din para mas mabilis yung epekto ng pagiging sexy body natin. Alright, so, nung andun na kayo sa venue, Coronation Night, Doon sa Basay. Basay, di ba? Yes po. Mga 1 hour before, ano yung mga nararamdaman mo that 1 hour time? before, parang mixed emotion kasi ako nun eh. I feel like, Diyos ko Lord, parang ganito ba? Bibigay mo ba to talaga sa akin? Pero parang happy ako kasi at last, matatapos na yung mga pagod and everything. Pero nahalo din na lungkot kasi iniisip ko, nag-overthink kasi ako. I overthink a lot actually. Tapos, pero yung pag-overthink ko, parang kino-convert ko siya into my strength na parang kailangan mo to. Tapos you have God. God is with you all throughout your journey. And this coronation night, I know that God will never leave you alone. So siya na lang talaga yung pinagugutan ko ng lakas. And of course, my family and my team. Because they are really the one who stays with me na nung time na down na ako sa sarili ko, pangit na ako sa sarili ko, tabang-taba na ako sa sarili ko, hindi na ako nasisexihan. Sila talaga yung nandun talaga who keeps on cheering me up emotionally, mentally. Ganun, parang So, very lucky kasi yung pamilya mo, very supportive. very supportive. Wow. Hindi man sa financial, pero yung moral support is very strong. Yan, oo. So, yun, nung tinawag na yung pangalan mo, anong unang tawag doon? Di ba, may Best in Swimsuits. Ano ba yung mga unang ano? Actually, nung first set of awarding, hindi ako natawag. So, super cry na ako sa backstage kasi parang hindi siguro ako ngayon mananalo. Sabi ko gano'n, hindi siguro ako masasali sa top 5. Pero at the same time, inaano ko din na sa handler ko na, ginawa ko naman di ba yung best ko, ganito, ganyan. Sabi ng handler ko, oo naman, ginawa ko na think positive, ganito, ganyan. So, the next set of awarding na, ayun, yung best in evening gown. So, ayun! Diyos ko, Lord! Grabe talaga yung tuwa ko doon. Tapos, talagang napaiyak talaga ako. Kasi, hindi ko talaga in-expect noon. Kasi marami naman talaga yung naggaganda ng gown sa batch namin. Tapos, madami ring magaganda. So, ayun. Hindi talaga ako nag-expect. Tapos, iniisip ko na lang na, sigad talaga yun yung gumawa. Sigad talaga yung sinamahan ako para makuha ko yung award na yun. Sinamahan pa ng Best in Philippine Terno, ayun, napaiyak na ako. Kasi nag-throwback lahat yung sa Miss Manaragat ko. During Miss Manaragat journey kasi, yung pageant pala, parang ganun din yung nangyari. Hindi ako Best in Swimsuit, hindi rin ako Best in Festival Costume. Parang sa second set of awarding pa ako sa Coronation Night. Best in Philippine Terno and Best in Evening Gown. That's why parang, Lord, ito na ba yung sign? Is this the sign ba, Lord? Parang thank you so much. Nagte-thank you na agad-agad. Di pa nga nakakoronahan. Thank you, Lord, na. Pero thankful pa din naman ako kahit hindi ako nanalo. Kasi it's the experience naman. It's the lessons that I've got throughout my journey. And whoever wins naman, parang we all deserve. Kasi we all put our effort, our soul in fighting for our own, our hometowns and city. That's it.
Pero I'm just so glad na binigay yun sa akin ni Lord. Ayan, opo. So, bali pag matawag na lahat ng, ang candidates po ng best and gown, ibig sabihin, yun na yun. Kumbaga, kasama na yun doon sa top 5 or Parang nauna ata yung nun. top 10? Nauna yung pag-award ng best and gown, tapos saka tinawag yung top 10. Pag ganyan ba, Ta- best and gown ka noon? Opo, best and gown na ako So, ng ramdam top mo 10. na. Ito na yon. Pero hindi. Di ba? Hindi pa yung Philippine Turn. Oo. Yung Philippine Turn Philippine kasi Turn. nag-throwback man sa akin kasi Okay, same oo. award man yung na-receive ko na dalawa. So, 'di ba, best and gown awarding muna ng second set of awarding. Oo. So, nag-call ng top 10 and then after mag-call ng parang right after na ma-call ka ng nakasali ka sa top 10, you will give your speech. Mhm. Speech, 60 seconds if I'm not mistaken. Then after that, mapunta kayo sa front. Mhm. Then, balik ulit dun magla-line ulit kayo after the top 10 is being called. Mhm. So, individual na Q&A. Ayun. So, bago tayo pumunta dun sa Q&A, DJ Eman, meron ka bang na tanong? Wala. Si DJ Eman, Papa Bear, ating kasama, si DJ Cherry, Ate Cherry, no? Ate si Cherry Villanueva, kasama rin po natin dito, si Kuya Justin Estrada. Alright, Miss Mutia ng Samar, no? Ma'am Faith Libres, ano nga pala yung tinanong sa'yo nung judges ba yung nagtatanong? Or Nag-host man yung host? nag-judge Nagtanong. sa akin. Ah, Actually, ano ba yung tanong niya? whenever I'm on stage, I cannot clearly hear Mhm. the sound of the microphone. So what I did is tinignan ko talaga yung papel. Mhm. As in, andun man yun. Bali, naghugot kayo? May hinugot Oo, kayo? Parang may ganon, ganon, parang oo. may ganon na nangyari. So, Oo. pag ganon, di ba, sinabi ko na hindi naman ako masyado nakakarinig whenever I'm on stage. So, what I did is, I really read Mhm. the question na hawak ng host. Mhm. So, yung tanong doon is, what advice can you give to the other aspirant beauty queens? Mm. So, what are nga? Parang nakakalimutan ko na talaga yung exact words na mga Oo. sinabi ko doon. Oo. Kasi, parang sinabi ko doon is parang to never give up on dreaming because we do not know what the future holds and the plan of our God because God's perfect timing is always the best for us. And it is very important that while we are waiting, we should work on ourselves and improving ourselves for the betterment, of course. Para syempre, maging talagang Palakpakan yung tao doon. Di, ganda talaga ng sagot mo eh, kung yun yun ha. maging inspirational, then maging impactful. At the same time, kung dumating naman na yung time na para sa atin, is we already well-equipped and ready. Ganon. Sorry, hindi ko na talaga masyadong matandaan yung exact Pero yun, words. Pero nandun yun sa Facebook. Oo. Oo, as in trending yun dahil sa sumpa. Wow. Sumpa ng best in evening gown, Oo. yun daw yung nananalo. Talaga. Parang sinabi yun ng host sa akin na sumpa. Pero minanifest ko naman talaga na tonight I will be your Mutiahan Summer 2024. Wow. So, ganun, feeling lang. Okay, so, nung tinawag na yung pangalan mo, sino, naalala mo ba sino-sino yung mga kasama mo doon, yung top 5 or top 3 ba yun? Oo, it's still vivid for me na paano sila tinawag isa-isa. Aha. Tapos last man ako tinawag. Kasi Talaga? 10 pa kasi kami noon na natitira. Oo. We're not cut into 5. Mm-mm. So, nung first na tinawag is Basay, Mhm. next is Daram, Calbayog, Santa Rita. Handa ko na yung last as in. Gandara. Talaga. Oo, 6 pa kami na natitira. Actually, ano pa lang, kahit naman kahit saan dun sa 5, basta matawag lang ako, goods na kasi ako eh. Yes, yes. Pero talaga nung nas na lang, Duy, ay, Diyos ko! Lord! Sabi kong ganun, Lord, kasali ba ako dito? See you next year ba? Yes. Parang ganun. Tapos ayun, tinawag naman ko, grabe talaga. As in, the first thing talaga na naisip ko is, it's God who made it, not me. Yun. Tama. Tama. Siya naman talaga yung lahat-lahat, di ba? Correct. Nung yung top 5 na yun, doon nag-umpisa doon yung Q&A or wala na? Before pa tinawag yung mga winners, tapos na yung Q&A. Okay. Ay, yung sa top 5. Sa top 10 kasi, di ba, after ng speech, magbigay namin ng
free speech na 60 seconds. Uh-huh. We'll go back to our places. Then we will be called one by one for the Q&A. Okay. Lahat ng kandidata yon? Yes po. Talaga Oh, po? hindi. That 10 lang That na 10, nasali. okay, oo. So, after the Q&A of the top 10, mag-i-exit kami. Tapos, parang last impression, we are wearing the Philippine terno. Yun na yun. And after that, serenade and then announcement. Yun na yun. Yes. Okay. Talaga naman ano. So, yun na, hinirang ka na as Mutya ng Samar, tinawag na yung pangalan mo. Na ano ka ba, medyo naririnig mo na ba yung pangalan mo or hindi pa rin kasi hindi klaro? Hindi pa rin. Sino yun? Ano, pero, Pero nung naano ko na kasi, katabi ko si Mr. Rang ata yun, parang Oo. tinatapik na ako na, ikaw, congrats Faith, gumaganon siya. hindi ba yung parang yung sa gitna? Ganun ba? Hindi, wala kaming ganon. Ay, wala kasi bang ganon? 6 pa kami na natitira. Oo. Di ba nga, top 10 pa, hindi kami na-cut into 5. So, Oo. we're still, 10 nung in-announce yung announcement. Ganun. So, nabawasan naman na ng 4, so we're still 6 na Six na nag-aantay lang, for the... So, paano Announce in-announce ng yung background. kuha mo na, third runner-up, ganun ang muna, gandahan? Mutyahan Samar Youth, ganun. Okay. Mutyahan Samar Youth, Mutyahan Samar Heritage, Aha. Mutyahan Samar Environment, Mutyahan Samar Tourism, and then Mutyahan Samar. Ayun, yun na yun. Doon na. Alright, talagang congratulations na, parang gano'n na. Thank you so much. Thank you so much, pa din. Kahit last year. It's still raining naman. Siyempre, so inaalala lang natin yung mga pangyayari no, nung Yes, gabing yun na hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Correct. So, it's a privilege, it's an honor talaga no, na isang tao na mahihirang bilang Mutya ng Samar. Especially that I am the first ever Yes. woman who was able to bring home the crown of Mutyahan Samar for Gandara. Sa history? Yes po, in history. As in. Correct. Ibang klase ka. You made it. And it's a part of the history na ng Gandara Samar. Yes. Oo. Parang nag-rewind din sa akin dati na that's why hindi ako nanalo ng Mutyahan Samar way back 2018 because I am destined to be the first ever Mutyahan Samar Ayun. from Gandara. So, alam talaga ni Lord kung saan Correct. So, meron dito kasing tanong, dagdag pa na katanong, no? Ano-ano yung mga advokasya sa pagiging Mutyahan Samar, labi na ikaw, no? At paano mag-alaga ang Mutyahan Samar Foundation? Hay mo. For me, I can say that I am well taken care of because whenever there's an activity, they will really call me if I am available. Pero this year kasi, because of my review, nag-review kasi ako for my licensure examination for teacher because last year, I wasn't able to take the September LET because I decided to give up on my LET that September and focus on my training for Mutyahan Samar. And it's all worth it naman. So how was the exam? Grabe. And the result? Was... Okay lang. Okay naman. Siyempre, Iyak-iyak you lang passed the after. So, sinabay ko kasi yung review ko for civil service and licensure examination. Ibang klase, yes. Para sa akin kasi is, hala, baka hindi ako mapasa sa LET. Mag-take din kaya ako ng civil service. So, I'm so lucky na I passed both. Dalawa, wow. So, that's it. So, whenever I have a time naman and the province will call me that there's an activity, I will show up. And then, we really have a lot of activity. We do tree planting, we do visit sites, especially the one I mentioned earlier, the Bangahon. The Bangahon, yes. So. The Sentinels of Bangahon, Gandara, Samar. Because parang crucial kasi ngayon kasi, di ba sinabi ko sa inyo, it's a candidate for UNESCO's World Heritage Site. And so, parang I serve din as an ambassadress, as a spokesperson of the tourism of Samar. And then, I continue my tawag dito? Advocacy in my hometown also, and I serve as an inspiration to a lot of young girls, especially who aspires to be a beauty queen. So, we salute ano mo pinagagawa, Mutyahan ng Samar. And balikan ko lang yung moment na bumalik ka sa Gandara. Ano yung, meron bang
ba yung sinasalubong ka? Homecoming. Homecoming. Actually, when I arrived in Gandara, parang, di ba, right after the pageant, tagbiyahe din kasi kami agad nun to our Gandara. Kasi masyado kasing malayo yung Basay. Yes. Going to Gandara. So, nagbiyahe agad kami. What I did kasi is natulog talaga ako. Tapos pagkagising ko, and syempre, I received a lot of congratulatory messages, both online and Personal. So I'm really glad that the Gandara is really very supportive of me ever since parang nagpe-prepare pa nga lang ako. They are already very supportive. They are very thinking positive about me na I will really get the crown. Parang sabi nun na pumunta kasi agad ako ng church to give things. Parang inano ko dun na, Lord, I'm really grateful that you've given me this title na it's not for me, it's for you and for all the people in Gandara who believes in me. Yeah. Parang ginanon ko. So sabi ng pare doon, alam mo Faith, ang nanalo ka, parang piyesta, naglabasan lahat ng tao. Ang ingay sobra ng Gandara. Grabe. Oo, as in, actually, even, di ba, during the competition, parang di man natin nakikita talaga yung mga online support. Pero, grabe yung support talaga. Kasi hindi man talaga lahat ng supporters ko is makakapunta ng Basay because of the distance. Yes, that's correct. Pero yung online, grabe. Doon mo nakita, nabasa mo? After? Grabe talaga yung shares and everything, as in boom na boom talaga yung Facebook ko, sabog sa notifications. Alright. Sino yung mayor ngayon ng Gandara? Mayor Warren Tan Aguilar. Ayan. Good afternoon kay Mayor Warren. Very Good supportive si afternoon, Mayor. Aguilar. Very supportive si Mayor Warren. Ayan. Especially in my During journey your to Mutian time. Summer. Actually, before the pageant, tinawagan ako ni Mayor. Kinumusta niya ako, Faith, kumusta ka na dyan? Ganito, ganyan. Sabi ko, ito Mayor, kinakabahan talaga ako, natakot. Sabi niya, huwag mo yung isipin na takot-takot ba? Basta be yourself and be confident. Whatever the result is, we are always be proud of you. That's it. So, I'm really touched. Thank you ever so much, Mayor. Ganda ng mensahe po ni Mayor, Tapos no? ano pa ako ni Mayor, grand homecoming pa talaga ako. As in, nag-motorcade ako. Doon sa Gandara? Yes po. Okay, kailan yung piyesta ng Gandara para? September 29. Sabay-sabay tayong mapiesta sa mga kapitbahay ko. Alright, advice doon sa ating, bago tayo magtapos na sa ating program na to, no, conversation with Mutian Summer. Ano yung ma-advise mo doon sa ating mga candidates, no? I think 23, no? Out of 26 LGUs na dapat sana kung 100% sumali, pero parang 23 lang ngayon, di ba? Last year, 2020 lang. Ngayon, 23 na candidates lang mayroon. Marami talaga sila ngayon. And super marami. gaganda na. They're actually beautiful and intelligent. So, parang mahirap talaga makita kung sino ba talaga dito yung mga Sino ba talaga? Stand out. Kung first district or second district, from first district or second district. So, ano po yung mensahe niyo po na gustong sabihin sa kanila? Lahat. Yung advice ko lang talaga na mabibigay, especially now that the coronation night is near approaching, to really focus on your goals. Focus on the very purpose and the very purpose of why you're there, why you are representing your hometown. Because it is there that your passion will start ba, and parang doon na din kasi nag-start lahat ng ano mo talaga, yung pagpupursigi. Tapos, and it's normal to feel insecure, pero kailangan din natin talaga maging matibay. Focus on your goals, then ano ko lang talaga, be confident and be yourself. Everything will work out, and everything is planned according to His will. That's correct. Tama. And mayroon ka bang idadagdag na gustong sabihin, ma'am? Good luck, ladies, and I hope that you enjoy this journey, especially the sisterhood. Nakikita ko naman that they're already building the sisterhood right now, and I'm very glad na nakita ko yun. I'm feeling ko part na din ako nun kasi I was just with them earlier. We have some chika-chika. So I really enjoy makipag-chika sa kanila.
So, ayun lang, ladies. I hope that you enjoyed this journey. Just think of your goal, your purpose, and I know that you can do it. Yan. So, Trust to yourself. baka mayroon kayong i-shout out, no? Na gusto mong batiin, pasalamatan po, go ahead po. I would like to thank my pastoral trainer, Miss Yel Baldo Rama Jr. Thank you so much for making me beautiful today. Thank you so much. And of course, my whole team, thank you so much for being with me and for enduring all the hardship that we have gone through, especially in Mutya and Samar. And my manager, thank you so much. Wala pa siya dito ngayon. And to our mayor, very supportive mayor, Sangguniang Bayan, thank you so much. And to my family, of course. Thank you so much. I know that you're not here with me physically, but I know you're always very supportive of me. Thank you so much. And also, happy birthday to my sister, Sino? Elizabeth. Yes, it's my elder sister. Okay. Shoutout muna no kay Mr. Romeo Dacanay, nakantabay siya ngayon. Sino? Biglang nawala dito yung ibang message po. Sa lahat na lang po naman nakatutok po, thank you very much po sa inyo pong pagsama sa amin sa interview na ito, no? Maria Adlea Bakalan, gandang hapon daw. Pa-shoutout po, no? May burad nun. Good afternoon din. Yes, si Pitikirong Lagatao, nakatutok. Kaya Kuya i-shoutout Ryan. gad ako. Kuya Rai, hello! Pitikirong Lagatao, ayan. Sige, sino pa? Jonel Severino, ayaw lang pag-isog Faith. Oh my God! Janelle Severino is actually my best friend. Wow, talaga. He is the famous giant left art Okay. Yeah, oh. here in Samar. So, Parang nakatutok sa yung mga artist kasi si Romeo Dacanay din, solar siya. solar. Ewan ko kung ginawang ka na niya. Parang yung ganyan, no? Siya yung gumawa niyan. Ito, it's the radio. Okay. Yan. Baka naman. I-promote ko lang to. Romeo Dacanay, thank you. Sana gawan ka rin. Hopefully, I just feeling. Ay, hala, sir. Ano siya, yung pagguhit niya, sa pamagitan ng araw. Ang galing. No, ang ganda, Parang ang galing. yun yung talent na parang gustong-gusto ko eh. No. Wala talaga. Ano nga pala yung talent mo? Wow! Diyos ko! Sige. I love singing, I love dancing, I love acting, I love sports, I love eating. Chares! Alright. Package pala to, pero actually yung kaya ko lang talaga is sumayaw. Pero hindi pa lahat ng genre yan ha. Nasa ano lang ako, cultural. Parkuratsa, ganun ako. Ganun. Pero hindi rin ako marunong kumanta. Alright, so mga kaibigan, thank you once again kay Ma'am Faith Libres, no, ang ating pong kasalukuyan. You're very welcome. Kasalukuyang Mutya ng Samar crown holder, no, na kung saan in 9 days time, ipapasa na po niya yung corona. At kung sino man yung Mutya next, oo. Sana ay... I'm very excited. Excited talaga tayo. Sana makapunta tayo doon sa venue mismo, no? Correct. Pero andun ka that night, di ba? Kasi siyempre ipapasa mo. Especially malapit lang. Oo, malapit lang. Hindi na kami doon sacrifice talaga yung biyahe as in talaga to the max. Alright. So, uli, thank you po. Sige po, your message po ulit bago magtapos. Thank you so much, Star Radio, for having me, and I hope may next time pa tayo. Siyempre. Diba? As always. Parang gusto ko lang din dito i-promote yung page ko. Yeah, sure. Guys, nagsimula pa lang ako kasi gumawa ng page. So, parang, hello guys, please support me on my page ha. Siyempre, we will. It's Mary Faith Libres. Alright. So, yun lang ma'am. Wala na po. Alright. So, mga kaibigan, Jer Maribo po nyo nakasama. And once again, ating pong nakapanayam. Live na live po sa 106.1 Star Radio at siyempre sa Star Radio Katbalogan FB page. Si Miss Mutya, no? Mutya ng Samar. Ma'am Faith Libres. So, thank you po at magandang hapon sa ating lahat. Bye-bye! Bye! Happy Summer Day Advance! Happy Summer Day! Okay na? Ay, yay! Thank you so Uy. much! Uy. Ayos, gihapon. Ha? Sige. Ano?